December 7, 2024. Ang topic, ang Pasko sa Itbulaga at ang diwa ng Pasko. Tara na, atong alamin. What you wanna do, baby? It's on you. What you wanna do, baby? It's on you, baby. What you wanna do? It's on you. Nako. Kung meron po kayong episode na dapat panoodin hanggang dulo, eto na po yun. Una, gusto ko munang mag-comment sa Itbulaga. Napakasaya po, congratulations. Napakaganda ng inyong ninong-ninang segment. Kasi talagang nakatutok kami buong linggo. Tuwan-tuwa kami kay Karen sa tula ni Boss Joey tungkol sa pagmamahal ng ina kay Mayor Jose at ang kagalingan niyang kumanta. Diba? Uy, yung crush ko na, si Singing Queen Casey. Ang ganda-ganda ni Singing Queen Casey nung performance niya. Meron pa siyang pa-automatic change dress, change costume. Congrats, Singing Queen Casey. Ang galing-galing mo dun sa episode na yun. Parang second crush ko na si Singing Queen Casey. Pero number one ko pa rin ay ang aking Singing Queen Jean. Yan pa rin ang ating bias natin. At kay Riza, nakakatuwa kasi nung una medyo iniisip ko, ano kayang gagawin ni Riza? Pero nung nakita ko yung mga batang hamog, ay ang saya, laugh trip. Maraming salamat dyan, Itbulaga, kasi napakasaya nung episode kanina. Tawan-tawa ko kay Ma'am Maine Mendoza. And of course, kay Miles and kay Riza. For that, salamat. Maraming salamat. Ang ganda po nito. In fact, excited na ako. Sobrang excited na ako kasi yung crush ko na yung magpa-perform sa Monday, si Singing Queen Jean. Talagang excited na ang inyong abang lingkod. At nakakatuwa din yung interview ni Bossing. No? At ang ganda ng sinabi niya na, iba naman. Sa totoo lang, ayaw ko po talagang serious actor si Bossing. Parang taan ko siyang magpatawa. Konting-konting tao na nga lang yung kayang magpatawa sa akin. Siya magpapatawa. So nakakalungkot sa ganong aspeto. No? Pero kung iisipin, tama naman. Iba naman. Kasi kung ganun gaganda yung storya mo at alam mong halaga yung ginagawa mo, makakatulong na yung bigla kang hindi nag-comedy, papanoodin talaga siya ng tao para matuto. Yan. At dahil pinag-uusapan natin yung para matuto, nako, mga kaibigan, kung meron po kayong episode na dapat panoorin, sabi ko, eto nga yun. Kasi ngayon po, ang susunod na parte ay inalam po namin. Atong admin Kasama ko po ang aking executive head, si Sir JC Valenzuela. In-interview po namin si Father Franz Dison ng Barasoin Church at inalam po namin sa kanya ang diwa ng Pasko. Panoorin niyo po. Father, magandang araw po sa inyo. Kamusta po kayo ngayon, Father? Hello, okay naman. Ito, pagka malapit ng Christmas season, dumadami yung schedule. Lalo dito sa Barasoin, madami kasing nagpapabinyag dito at saka nagpapakasal. Kaya nga po, ang daming December bride. Bakit po ba nauso yung December bride? Alam mo, natuklasan ko yung secret. Nagtanong-tanong ako dito, pati binyag, bakit madami? Kasi dumadating yung Christmas bonus So dagdag panggastos. Yun lang pala yung dahil. Akala ko dahil practical, malamig, dahil mainit yung mga suot. Hindi, dahil sa Christmas bonus. So apparently it's because of that. Ang maganda nga nun, Christmas bonus panggastos nung couple. Tapos dahil may Christmas bonus, siguro expected din nila na generous din yung mga ninong at ninang sa mga pakimkim. At the end, pera-pera. Oo, walang masyadong lalim. Akala ko nga malalim na yung dahilan na malamig, ganyan. Wala, hindi, talagang ganun. Practical, very practical. Bakit yung June bride? Ano meron sa June? Kasi December at June Alam mo, yan nakakatawa Hindi nila alam yung roots ng June bride. Pagka ni-root ninyo yung history kung bakit June, kasi sa Greek civilization, yung June ay yun yung season. Si Juno. Yun yung season na naliligo yung mga Greeks. So, bihira silang maligo. So, parang itinatapat nila sa season ng paliligo nila yung pagpapakasal. For obvious reason, siguro dahil sa honeymoon,
Ewan ko. Ah. Pero doon lang siya galing. Hindi rin masyadong malalim. Oo, Father, hindi ko rin alam yan kasi it's all Greek to me. Oo. Alright, Father, ang una ko po sa ngayon ang itatanong sa inyo kasi malapit na pong magpasko. At ang una ko pong katanungan ay ganito. Para sa inyo, Father, ano ba talaga yung kasi maraming ngayong debate, no? Maraming sa dami ng taong naghihirap, parang ayaw na nilang mag-celebrate ng Pasko. Dati kapag lumabas ka, ang daming mga kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak. Ngayon wala na rin ganong mga Christmas lights. So Father, my first question ano po ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Alam mo, yung mismong salitang Pasko, yan yung nagpapaliwanag kung ano lang ang dapat mahalaga sa Pasko. Yung Pasko, yung galing yan sa salitang Hebrew na Pesach. Ang ibig sabihin ng Pesach ay pagtawid. At ang sineselebrate natin pag Pasko ay yung pagtawid ng Diyos mula sa langit patungo sa lupa. And we celebrate the incarnation of the Son of God. Ang Diyos ay naging tao sa katauhan ni Jesucristo. That is the reason for celebration. Yung salitang Christmas, doon din yung nakaugat yung ano yung essential kapag Pasko. Christ Mass. It's the Mass for Christ. It's the Mass where Christ is present. Kaya Christ Mass. Misa kung saan matatagpuan si Kristo. So in short, kahit walang Christmas light, basta aalalahanin natin na ipinanganak si Kristo sa pamamagitan ng pasasalamat sa pagdiriwang ng misa. Ganun kasimple. Hindi kailangan ng Noche Buena, hindi kailangan ng Christmas light, hindi kailangan yung mga kung ano-anong ek-ek na idinagdag natin sa Pasko. Dahil at the very core, yun lang naman ang natitira. Alam mo, nakakatuwa, sa lahat ng mga Christmas song, siguro ang pinaka emotionally loaded na kanta yung Silent Night, Holy Night. I cannot remember the year, but that song was composed during the year na nagkaroon ng ceasefire sa isang gera. I think that was during World War I or World War II. Na kinanta yung kanta na yon na bilang respeto sa Pasko, sa sa kapistahan ng kapanganakan ni Kristo, tumigil ang gera, nagkaroon ng kapayapaan, and therefore that Silent Night and Holy Night was not referring only to the first Christmas, but to the peace that was born because of Christmas Day during the wartime. Yun lang naman yung essential sa panahon na mahirap ang lahat ng tao. Meron pa bang mas maghihirap sa panahon ng gera? 'Di ba? Kung napanood niyo yung Pulang Araw, wala talaga kahit pagkain, scarce. Walang reason kung ang rason ay hahanapin natin sa commercial meaning ng Christmas na Christmas light, shopping, pagkain, etc. Ibig sabihin hindi sila masaya. Hindi, masaya sila dahil nung araw na yon may kapayapaan. At yun lang ang kailangan ng tao, yung kapanatagan sa puso niya na may isang Panginoon na nag-aksaya ng panahon at nag-aksaya ng kanyang pagmamahal para sa atin, na kahit hindi natin tugunan yung pagmamahal na yon, still ibibigay pa rin niya yung sarili niya. Kaya nga, Christmas is not even about our gifts. It's about the gift of God to us. And what is that gift? Jesus. The gift of salvation. Yun ang meaning ng Pasko na hindi dapat mabura sa lahat ng panahon. Ay, napakaganda naman ang mga sinabi ni Father. Parang sa unang tanong pa lang, ang dami ko nang natutunan. Maraming salamat po, Father. Father, kasi sinabi mo kanina, Merry Christ Mass. Tapos may mga tao na ginagawa Merry Xmas. Yun ba ay mali, Father? Merry Xmas? Tama ba yung ginagawa? Ginagawa lang X. Normally sa math, hindi natin alam yung X, di ba? Lagi natin hinahanap yung X. Tapos inaalam pa natin kung Y. Okay lang ba yung Merry Xmas? Tandaan natin na yung X ay hindi lang yan. Ang intindi lang natin sa X ngayon ay alphabet. Pero pag tiningnan mo ang X, that also symbolizes the cross. The cross of Jesus. And that is Jesus also. The cross is not holy without Christ. So kapag nakita natin yung X na yan, it symbolizes the cross. Si Saint Andrew, kapag nakita nyo yung image niya, siya ay ipinako din sa krus kagaya ng ating Panginoong Jesus at kagaya ni Saint Peter. Pero yung krus na pinagpakuan sa kanya, it's not the usual cross, that letter T that we see. No?
Gaya nung, cross sa taas, no? Parang letter T. Pa-X siyang ganon. But it's still a cross, no? So, para sa akin, napaka-petty na pag-usapan pa natin yan na kailangan X, kailangan. Kasi po, sa Greek alphabet, yung X ay read as key. Key. Kaya, meron pang isa para to refer to Christ, pwedeng idagdag yung another alphabet, Greek alphabet na Rho, no? CR, no? O de pagka nilagay naman nating CR mas baka lalo lang magalit yung iba, no? Kasi ano, pero yun talaga ang initials no? Key Rho, Christ. So yung X siguro dahil nagmamadaling isulat, ginawang X mas palagay ko hindi naman na-offend ang Diyos dahil lang sinusulat natin yung X. Hindi naman ganun, hindi kasing babaw natin mag-isip ang Diyos. So, hindi yung mga petting bagay na ganon, if it is not meant to offend our Lord, it is not meant to offend our Lord. After all, si Jesus naman, napakasimple na sinabi ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Why do we make fuss out of it? Father, anong comment mo dun sa kasi ngayon sa mga kabataan, mas I don't know, mali naman siguro to conclude, no. Pero yung iba ang mas naaalala sa Pasko si Santa Claus. Ayos lang ba 'yun? Santa Hmm, Claus. Actually, ewan ko nga kung mga kabataan ngayon into Santa Claus pa eh. Ang simbolo na ngayon ng Pasko, mall. Oo Ang nga eh. simbolo na ng Pasko ngayon, staycation. Si Santa nga baka na-outdated na rin eh. Anyway, for the sake of the argument na si Santa Claus naman na-associate lang sa Pasko dahil sa Coca-Cola. Kung i-research Ah, ninyo yung history, dahil sa advertisement ng Coca-Cola na merong tray na may snow, alam mo yun, associated sa Christmas. So doon lang nagmula yun, yung sa advertisement nung panahong bago pa lang ang TV, nung first time nila nakita yung mga images ng Pasko, during that time, unti-unti na rin nagiging secularized ang Amerika. mm, Ibig sabihin ng secularization, tinatanggal na yung elements of religion. So, napasok si Santa Claus. Pero, ang hindi nila alam, si Santa Claus is also a religious figure. Because Santa Claus, that they si call, is Nicholas. si Saint Nicholas. Because the original name is Nicolaus. So, Claus is shortened Nicolaus. At si Saint Nicholas ay isang bishop at kilala siya sa pagiging generous at pagbibigay ng mga kayamanan ng simbahan para sa mga nangangailangan. So, ah palagay ko doon lang sa element ng giving kaya siya naging symbol ng Pasko. Pero if we will deviate from Christ as the inspiration of Saint Nicholas for being generous, I think we are also losing its meaning, no? Kung i-associate lang natin siya sa Coke, kung i-associate lang natin siya sa mga material things, no? Yung kumbaga ano, kung ako ang focus lang natin kung ano yung binibigay ni Santa Claus at hindi yung kabutihang loob ni Santa Claus, I think we are losing the essence of that symbol. So I don't think na masama siya as long as nakikita pa rin na ang inspiration nito ay si Saint Nicholas at ang inspiration ni Saint Nicholas ay si Jesus pa rin. Remember, it's the generosity of God for giving His only Son, so generous of God, that inspires Saint Nicholas and any Christian in that matter for giving. Yun ang dahilan kaya tayo nagbibigay, hindi dahil may utang na loob, hindi dahil tradisyon, Hindi hindi dahil dahil ninong. hindi dahil may obligasyon ka bilang ninong o ninang. Una tigit sa lahat, wala ka namang sinumpaang obligasyon na magbigay ng regalo. Ano ang sinumpaang mong obligasyon nung ikaw ay naging ninong at ninang? Patnubayan mo sa mabuting landas yung inaanak mo at maging mabuting halimbawa ka sa kanya. Period. Father, ano namang comment mo dun sa mga batang nangangaroling? May alam ka ba tungkol dyan? Alam mo, yung pangangaroling, it has been a tradition to give joy to the neighborhood. No, kasi Christmas is a season of joy. Una, eto hindi roughly nabasa ko 'to, hindi ko lang matandaan kung saan. Ganyan ako eh, mahilig ako magbasa pero hindi ko matandaan kung saan ko nabasa, hindi ko matandaan kung saan yung exact location at yung date, no? Pero ang alam kong kwento ng caroling
ay nagsimula yung parang after war. It's a symbol na tapos na yung gera, yung mga bata, they can freely go out on the streets and sing Christmas carols. And what is the inspiration of singing Christmas carols? It's the angels who sang when Jesus was born, glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. So again, it is rooted in the Christmas story in the Gospel of Luke. So even the caroling has Christian roots or biblical roots. So para sa akin, yun. Kung meron man dahilan ng caroling, again, hindi yan yung perang matatanggap mo, kundi yung reenactment natin ng kasiyahan ng mga anghel sa langit at ng mga pastol na pinagpakitaan ng mga anghel when they heard of the good news that the Savior was born. May i-follow up question ko na to kasi andyan na tayo dun, Father, sa usapan ng caroling. Meron din namang ilang mga politiko, although hindi naman ganong political question to. Pero kasi dun sa lugar namin, sa may Bicol, nagulat ako, Father, ang umaarte na parang mga three kings, tapos namimigay sila sa mga tao, mga politiko. Okay lang ba yan? Ano ba yung notion ng three kings at importansya ng three kings sa Pasko? Una, dapat nating linawin, walang hari at mago, at wala ding tatlo. There were wise men who brought 3 gifts. Kung mabigat yung gold, baka yun, 2. Kung mabigat yung silver, baka 2 din yun. Baka 5 sila. Hindi natin alam. Walang number na binanggit Ang binanggit lang, 3 regalo. At ang nagregalo, they're not even kings, but they are wise men. Ngayon, bakit na-associate siya sa king? Because there was a prophecy in the Old Testament that the kings of Tarshish and Tarshish shall bring him gifts. Merong ganyang prophecy in the Old Testament. So parang ipinagpalagay nila na yun yung fulfillment na may pupunta sa Savior na mga hari, no? Pero yung pagkahari nila ay hindi lang yung authority, political power, kundi yung pagkahari nila ay because of the wisdom that they possess. Because, di ba, ano sabi? Knowledge is power, di ba? So, yun yung power na meron sila kung meron man silang pagkahari. Ngayon, kung i-appropriate natin yan ngayon, kung yung mga ginagawang pamimigay ay para lang magpasikat for personal gain, again, we cannot judge a person just by the actions that they do. We have to analyze also and we have to know the intentions of their heart. And that is something only they and God knows. So, kung ginagamit nila yung biblical or Christmas imagery ng wise men to promote themselves and not really to promote the spirit of Christmas, pananagutan nila sa Diyos yun. Hindi tayo para humusga sa kanila, pananagutan nila sa Diyos yun. No? At kung totoo man yung pagtulong nila, kung saan man nila kinuha ang tinutulong nila, o kung ano ang intention ng pagtulong nila, again, pananagutan nila yun sa Diyos. And we can only pray for them. No, na hopefully, hindi ito mag-promote ng, yun nga, consumerist and materialistic idea of Christmas. Yun lang yung ayaw nating mangyari. Father, yung aking head researcher, head writer ay may katanungan din po, si Sir JC. Parang JC. Alright. Father, tatanong ko lang po kung may tamang paraan ng pag-celebrate ng Pasko base po sa aral ng simbahan. Tamang paraan ng pag-celebrate ng Pasko? Proper? Actually, Yes, nasagot ko na yun kanina. The proper way of celebrating Christmas is to go to Mass. Most preferably with your family, because the reason why Jesus came to us is to unite us as one family of God. Dahil lahat ng nananampalataya kay Kristo ay nagiging magkapatid sa iisang Ama. So we gather as family of families, na pagka nag-misa tayo ng Pasko, lahat ng pamilya nare-reunite sa pamilya ng Diyos, kaya magkakasama tayo nagsisimba. Yun ang pinakamahalagang pamamaraan ng pagse-celebrate ng Pasko. Ma-appreciate natin kung paanong ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, at iyon ay minana niya
sa kanyang very generous na Diyos Ama na nagbigay sa kanya para sa atin kahit siya yung bugtong na anak ng Diyos, no? So, yung generosity na yon, yun yung inspiration natin sa kung ano pa man yung mga ginagawa natin. Again, all the decorations are just to enhance the real spirit of the celebration. But if we are to give, let us root ourselves in the giving of God first. Kaya palagi ko sinasabi yan, ang nagmamahal hindi lang dapat nagbibigay, dapat marunong din siyang tumanggap. At saan natin tatanggapin ang pagbibigay ng Diyos? Sa hapag ng banal na Eukaristiya. Kaya hindi totoong nagpapasko ang mga taong hindi nagsisimba kapag Pasko. So requirement po pala yung Pero Oo Father, naman. December 24 or December 25? Pareho Kasi- lang ang misa ng December 24 ng hating gabi at December 25, kahit alin doon ang simbahan mo, kahit kung gusto mo pareho mong simbahan, walang sobrang simba. walang pinarurusahan ng Diyos dahil sobrang magsimba. Ang pinarurusahan yung mga tamad magsimba. Ay, ito Father, baka medyo out of line yung questioning ko. Kasi kapag yung 2 beses ka nagsimba sa isang araw, okay lang ba yung 2 beses ka mag-otsa? Minsan, yun yung yun yung problema Anong ko eh. mag-ostya? Iko-correct ko yun ha. Ang tawag doon, magkumunyon. Magkumunyon po. Sorry, Father. Masama po ba yung 2 beses magkumunyon sa isang araw? Yun yung maximum. Hindi ka na pwede lumampas doon. Bakit po, Ang Father? iniiwasan din naman kasi natin doon, yung abuse na, hindi kasi rin, again, hindi natin alam kung ano yung nasa puso ng tao. Baka ginagawa na lang niya doon dahil nagkikrave siya sa ostya. So it's not really for Christ. Tandaan natin, hindi naman yung tinapay lang, katawan ni Kristo yun. Oo nga po, Katawan ni Father. Kristo yun. So ang iniiwasan natin, yung maabuso at masyadong maging pamilyar para sa atin, yung isang sakramento na napakahalaga. Father, meron bang mga ginagawa sa Pasko ang mga tao na sana sa paningin nyo ay hindi nila ginagawa? Ano yung hindi dapat ginagawa pag Pasko? Yung magkakasama kayo, magkakapamilya, pero nagga-gadget lang kayo. Ang ganda. Hindi, and I don't think it's appropriate na sa kultura natin na oo, naintindihan ko na from time to time kailangan mong i-check yung gadgets mo for some messages. Pero utang na loob, minsan lang kayo magkikita-kita ng ninong at ninang, ng mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kumakain kayo na sama-sama, tapos nakadukduk ka sa cellphone mo. It's an insult to the God of love at work at that moment na gusto ng Diyos pagbuklod-buklo rin kayo bilang pamilya. No? Pangalawa, no, yung gadgets, yung paggamit ng gadgets, yung distraction ng gadgets kapag nagsasama-sama. Hindi lang sa kainan, hindi lang sa reunion, kundi sa misa, no? Yung distraction ng gadgets at kung ano-ano pa. Yun nga, pangalawa, ang hindi rin magandang tradisyon pag Pasko, yung eager na eager magsimbang gabi, matapos yung simbang gabi, pero hindi nagsisimba ng linggo. Remember that Sunday is an obligation. Simbang gabi is just a devotion. Just. Capital J-U-S-T. Ibig sabihin, hindi siya kalibel ng Sunday Mass. At hindi rin maganda yung motivation ng iba na kaya nagsisimbang gabi, not to receive Christ, but to receive their wishes. Aray ko. Hindi po genie ang Diyos. Hindi po siya genie in the battle na kapag hinimas mo, tuto pa rin ang hiling mo. Hindi. Nakadepende pa rin sa Diyos kung ibibigay yung wish mo. Hindi yan nakadepende sa 9 na araw mo. Gising, ha? Gising lang po, ha? Hindi po uto-uto ang Diyos na pwede nating suhulan ng 9 na gabi. Kaya paalala, ang mas mahalaga kaysa sa wish mo ay yung maligtas ang kaluluwa mo, kaya magsimba kapag araw ng linggo. So yan yung hindi magandang nakasanayan ng mga Pilipino. Masipag magsimbang gabi, pero ayaw magsimbang linggo. Alright? So dalawa na yung nabanggit ko, no? At pangatlo, yung mga superficial tradition tulad ng magre-regalo ka kasi required. Ano yung tinutukoy ko? Exchange gift. Hindi ako nagpapa-exchange gift. Kung magbibigay tayo ng regalo, ibigay natin sa nangangailangan. Kung magbibigay tayo ng regalo, hindi para utuin lang yung mga sarili natin na, oy, may regalo akong binigay, may regalo din ako matatanggap. We do not give to receive. We give to love. We give as an expression of love. We don't give
to trade gifts. Father naman, napaka-killjoy. Akin lang naman yun. Edi kung gusto nyo mag-exchange gift, go ahead. Oh. Basta wag sasama ang loob mo kapag ka natanggap mo mug at saka frame, ha? At saka bimpo. Wag sasama ang loob mo kapag gift certificate lang ang natanggap mo. Ayun ang problema eh. Nasisira yung meaning ng Christmas, nasisira din ang mood mo dahil sa mga tradition na on the first place, yung pagreregalo, hindi naman dapat nire-require. Kung gusto mo magregalo, edi salamat. Kung ayaw mo, wag nating obligahin. Kaya sana pag may exchange gift, wag nyo nang pilitin yung ayaw magbigay kaysa magbigay ng hindi nyo rin naman magugustuhan. Okay? Tama yun, Father. Kasi marami mga pagkakaibigan ang nasira sa munito-munita eh. Meron Yun na na ako nga. dati, sabi something long, niregaluhan ako ng turon. So hindi pala Hindi dapat. at saka yun nga, the essence of Christmas is to unite us as one family. Kung yung activity sa palagay ninyo, imbis na makabuo, makasira, wag na lang gawin. Diba? Ano pa yung mga hindi magandang kasanayan? Na kapag ka nagka-family reunion, nagpaplastikan, nagsisiraan, nagpapakialaman ng buhay ng may buhay. Yung mga tita lagi sinasabi, ba't ang taba-taba mo? Ganun. Hindi mo naman masabihan na bakit po kayo ang pangit nyo. Di ba? Di mo naman masabihan ng ganun. Ang tipo, nandun tayo to nourish our relationships. So sana, yun lang, no? Yung mga nakasanayan natin, yung mga insensitivity sa pamilya, yung mga plastikan sa pamilya, no? Sana yun yung iwasan natin. Sana magkaroon ng totoong reconciliation. Sana magkaroon ng totoong concern. No? Yung bang halimbawa na kaysa sabihin mo na, uy, tumataba ka, no? I-appreciate mo na lang na parang, nasa sarap ang kain natin lately, ah. Di ba? Mga ganun. Parang hindi rin yata maganda. Subtle. Oo, very subtle, no? Di ba? Pag nakita mo, ang itim ng kilikili, sabihan mo, uy, hindi ko alam, meron na palang deodorant ngayon ng Kiwi. Of course, guys, I am joking, no? Pero ang sa akin lang, let us be sincere in our conversations. Kung may mga bagay na matagal nang hindi na pag-uusapan, bago mag-reunion, sana magkaroon ng reconciliation. Yun ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus sa mundo, to reconcile us to God and to teach us about reconciling with one another. So, Christmas becomes true when we become true to one another. Yung nagiging totoo yung pakikitungo natin, hindi yung plastikan. Kaya nga sa akin, kung mas okay pa na hayaan na lang natin yung mga ayaw umattend ng reunion kung hindi pa sila ready na makipag-reconcile. At sa akin naman, yung mga taong handa nang makipag-reconcile, wag na kayong matakot na puntahan yung mga tao na dapat ninyong hingan ng tawad or bigyan ng assurance na kahit hindi sila mag-sorry, pinapatawad nyo na sila. Pwede naman yun eh. Yun ang totoong give love on Christmas Day. Because forgiveness is a gift. Di ba? Ang ganda naman nun, Father. Forgiveness is a gift. It's a gift that money cannot buy. Peace of mind, peace in the family is something that money cannot buy. At pwedeng ma-achieve yan kahit walang handa. Di ba? So yun. So forgiveness is the key. Pwede mo bang ma-message din yan kay Rico Blanco, Father? Hindi, joke. Alam mo, ang forgiveness naman, it takes time also, no? Pero kailangan dumating sa punto na magdesisyon tayo na magpatawad. Simply because tinuruan tayo ni Jesus na magpatawad. Utos yun eh. Utos. So, magpapatawad ka hindi dahil feel mo na gusto mo nang magpatawad. Hindi. Minsan hindi mo feel na gusto mo eh. Pero gagawin mo pa rin dahil utos yon at sumunod ka. Tapos later on, doon mo mararamdaman at tinutulungan ka ng Diyos na matanggap sa sarili mo kung bakit ka nagpatawad. That's how forgiveness works. It's not the other way around. Nahihintayin mo muna yung feeling na kung kailan ka magpapatawad. Si Cherry Pie Picache, Diyos ko, grabe yung nangyari. Pinatay yung nanay niya dahil nanakawan. Ang bigat nun. Napakababaw na dahilan para patayin ng isang magulang. Ang sakit-sakit nun. Pero anong sinabi niya the first time that he saw the murderer of her mother? Binigyan niya ng rosary at anong sabi niya? I forgive you.
because Christ taught me to forgive. Wala siya hindi niya sinabi na, I feel like forgiving you. No. It's because Christ told me to forgive. I forgive. And because of that, God heals our hearts. Our hearts cannot heal first before we forgive. Mas madalas, nauuna yung forgiveness bago mag-completely heal ang puso ng tao. Nako, Father, sa mundo sa Pilipinas po ngayon, Father, sobra yung yung divide na nangyayari. At may kung sakali lang, hypothetical lang po, Father, meron po kayong i-message sa mga namumuno sa Pilipinas. Medyo mahirap po itong tanong na ito. Ano po ang i-message nyo sa mga namumuno sa Pilipinas? Focus po tayo sa trabaho. Tama na mga personal na drama. Tama na ang personalan at pamumulitika. Ang nakakalungkot lang, ang nawawala kasi sa mga drama na nasasaksihan natin ay yung accountability. Ang nawawala ay yung ano tawag dito, yung sense of responsibility. Yun naiisang tabi. Naiisang tabi. Halimbawa, tinatanong ka tungkol sa mga bagay na dapat ay accountable ka. Huwag mong sagutin ng drama. Huwag kang trabaho mong maging accountable. Ang hirap i-detalye, no? Ang hirap ma-detalye kasi may mga masasagasaan tayo, whatever. Pero ang sa akin lang, kung magsistick lang tayo sa sinumpaan nating pangako, wala naman tayo magiging problema eh. Kung magsistick lang tayo sa sinumpaan nating pangako, no? So, yung pangako ng tungkulin. So, para sa akin, walang problema kung ginagawa ng Senado, Kongreso ang kanilang trabaho, gayon din ng Presidente, Vice President, at hanggang sa kalit-litang mga barangay captain at kasi kapag lahat ginawa na yung trabaho nila ng maayos at naging accountable sa kanilang trabaho, I think yung sinasabi ng mga Miss Universe contestant na world peace, ma-achieve natin yun eh. If everyone would just do their part. So just do your part. You are given a chance to lead. Maximize that opportunity to lead our people for the common good. For the common good. Yun lang. Hindi ito tungkol sa self-preservation. Hindi ito tungkol sa kung paano mo dedepensahan yung sarili mo. Kapag tinatanong ka, hindi ka pinepersonal. Kapag binabatikos ka, hindi ka pinepersonal. Ang hinihiling ng mga tao, ang hinihiling ng bayan ay accountability. And you have that responsible to be accountable for all your decisions as a leader. And it applies not only to politicians, but also to families. It applies to all kinds of leaders. Kahit nga sa classroom, di ba? Kailangan accountable yung class president. Kailangan accountable yung treasurer. Di ba? Kapag hindi natin pinakita yun na pwede pala iiyak lang ako eh. Pwede pala magsasakit-sakitan lang ako eh para hindi na ako maging accountable eh. Yun lang nakakalungkot na nagkakaroon ng ganun. Pwede pala yung palusot. Hindi maganda yon, no? And of course, I'm talking to all sides. Lahat dapat maging accountable. Hindi lang yung mga idinidiin, kundi yung mga nandidiin dapat silipin din, no? Lahat ay may pagkakataon na magsulit. Lahat tayo. At kung hindi man tayo pagsulitin sa lupa, ito na lang ang mensahe ko sa lahat ng politiko at sa lahat ng tao. Makalusot man tayo sa mga kasalanan natin sa mundo, tandaan natin hindi tayo makakalusot sa mata ng Diyos. Yan naman ang mga sinabi ni Father. May tatanong ba Sir JC? All good na po. Hindi, ako na lang, Father. Last question na lang po ito, Father. Ano po ang panalangin nyo para sa mga pamilyang Pilipino ngayong Pasko? Panalangin ko sa mga Pilipino ngayong Pasko. Ang panalangin ko sa bawat Pilipino ngayong Pasko ay sana ma-rediscover ulit ng mga Pilipino yung halaga ng panalangin sa bawat pamilya.
It is through prayer that we encounter Jesus, born as a human being so that he can relate to us. But how can he relate to us? How can he be appreciated in our families if we don't pray together, if we don't go to mass together? And I hope that this prayer, that this energy to pray, and this desire to go to mass will not remain on Christmas season, but all year round. That is my prayer. Ganda-ganda naman nun, Father. Father, ang galing mo. Ang galing mo masyado. Nakakatawa. Maraming salamat, Father, for giving us your time. Ang galing-galing mo. Oh, sana parang gusto kong magsimba sa Baraswain. Oh, you're welcome here, no? This is the most Oh. important religious building in the Philippines. Po, bakit po? Well, dito Because of the history? Dito dinraft ang unang konstitusyon sa buong Asya. Dito nanumpa ang unang pangulo ng Pilipinas at dito inilunsad ang unang konstitusyon ng ating ng unang republika. So lahat ng first dito. Ayan, tuloy, magpe-pave way tuloy ako sa follow-up. Pasensya na, Father, dito mawawala sa utak ko eh. Father, anong masasabi niyo dun sa mga taong namimili ng pare? Okay lang ba yun? Yung hindi nila pinupuntahan yung iba kasi hindi nila gusto yung pare? Sa akin, hindi okay yun. Mamili po? ka ng pare kapag halimbawa na, ganito teka, baguhin ko yung sagot ko Pamimili ng pare, it's good and not good. Ano gusto nyo unahin ko? Yung not good o yung good? Doon po tayo sa not good. Para It's pagtapos not natin good. ay masaya. It's not good because the emphasis is on the priest. Remember that the priests are instruments of God. We are not the center of every mass. Kami lang yung nagpe-preside, pero si Kristo pa din yung tinatanggap, si Kristo pa din yung nagsasalita sa mabuting balita, si Kristo pa din ang nagbibigay ng biyaya. Instrumento lang kami doon. So kahit sa misa kayo pumunta, kahit pa yung pari na yan maraming iskandalo, yung Diyos hindi pa rin yung biyaya ng Diyos ay hindi pa rin magbabago. Dadaloy pa rin yan sa pamamagitan niya. Hindi mo lang, mahihirapan ka lang ma-imagine, mahihirapan ka lang maramdaman. But anyway, grace is not, and blessing is not about feelings. We are blessed even we don't feel it. Okay? We are blessed despite the shortcomings of the one who celebrates the Mass. Ano yung good side? No? Ano po yung good side? Para sa akin, yung mga tao na naghahanap ng pare, gusto lang nilang mas lumalim sa pananampalataya nila sa pamamagitan ng magandang paliwanag ng pare sa sermon. Usually naman yun ang hinahanap magandang sermon. And for that reason, ipopromote ko na yung aking page. Okay? If you want to hear my reflections, you can hear them and you can watch them on my YouTube channel sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, and you can also find my SOCMED across different platforms. You can find my reflections on TikTok, on Facebook, Instagram, and of course, you can download for free the #1 Catholic app in the world. Ako yung isa sa mga Filipino contributor sa isang international company na nag-develop ng app, yung Hallow app, HALLOW. And yung Advent season at Christmas season, napakaraming devotions and prayers dyan na pwede natin paghugutan ng lakas ng pananampalataya and also mas ma-appreciate natin yung meaning ng Pasko. So, libre lang yan. I-download din yung Hallow app sa inyong Google Play Store at Apple App Store, and you can listen to my daily homilies and reflections there. You can also listen to my Spotify podcast, yung Sabihin Mo Sa Akin. So there, I answer difficult questions of the listeners who writes to me. And meron din akong podcast produced by Hallow app, yung reflections ko available din sa Spotify. Hanapin lang ninyo yung Pagninilay Ngayon sa Hallow app ni Father Franz Dizon. I think we took too much of your time already, Father. Maraming salamat po. I'm sure sa mga manonood dito, mga 10, hindi, joke lang. Marami naman kaming viewers, ay marami pong natutunan. Kasi ako, umpisa pa lang Gusto ko na kagad yung mamaya sa TikTok live ko, mukhang kakantahin ko
Silent night, oh holy night. Yan, parang mas may bagong meaning. Maraming salamat po, Father, at sana sa uulitin kasi po, Father, kailangan po talagang magbigay tayo ng good vibes ng ganitong ganitong mga topic para nababalance din, di ba? Nababalance din yung mga usapin ng mundo na hindi puro kung sino-sinong itatouch ang dapat nagtatouch tayo ng lives. Yun yung mas mahalaga. Maraming salamat po, Father. Thank you for your time. All right, God bless you and more power to your show. Salamat po, Father. Ayan. Father, hindi na po natin igagawin yung pangalawa. Mukhang tagal na namin kayo nakuha eh. Pero ang ganda ng episode, Father. Sobrang ganda po. Sobrang, ang dami naming natutunan. Nakakatuwa. Ayan. Maraming salamat po. Okay na. All right, God bless you. I'll go ahead, may kasal pa ako. Sige po. Until next time po. Bye-bye. Sige, God bless you. Maraming salamat po, Father, at kay Kuya JC. At sana may natutunan po kayo, natutunan nyo na importante magsimba ng linggo, ang pagpapatawad, ang responsibilidad, at higit sa lahat, ang pagsasama ng pamilya sa Pasko. Sana ngayong Pasko ay may 1 milyon ako. Hindi nga daw mahalaga yun eh. Importante, magsama-sama po. At tapos na po ang ating palabas. Kung nakaabot kayo hanggang sa part na ito, paki-type naman, Amen. Amen. Merry Christmas po! At gaya nga ng lagi kong sabi, dyan na nagtatapos ang banat ko, kaya ako naman ang banatan nyo. Paalam po! Bye-bye!